Pagkatapos ng putukan at kaguluhan sa Senado kagabi, Senador Bato de la Rosa, kumpirmado wala na sa loob ng Senado. Kung paano nakaalis, abangan. Sa gitna ng investigasyon sa nangyaring putukan, ang gulong staged o gawa-gawa at diversionary tactic ang nangyari. Iniimbestigahan ng pulisya. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Umano'y volunteer ng National Bureau of Investigation, inaresto sa gitna ng gulo. Wala naman po kami dineploy doon. Pangulong Bongbong Marcos, iginit ding walang kinalaman ang mga taga-gobyerno. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Vice President Sara Duterte, nagpasaring naman sa Pangulo. What we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit ng Kamara. Pag-convene ng impeachment court, posibleng mangyari sa Lunes. Ang pinakahuli sa sitwasyon sa Senado at pagbibigay linaw sa mitya ng gulo, patuloy nating tututukan. At sa gitna ng gulo sa mundo ng politika, ilang oras na brownout, ikinainit ng ulo ng mga taga Metro Manila at ilang karatig probinsya. Posibleng maulit ngayong itinaas muli ang red alert sa Luzon at Visayas Grid. This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasikretong umalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ilang oras lang matapos ang barilan sa Senado. Huling nakita si De La Rosa kasama si Senador Robin Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw. Kinumpirma rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na siya sa Senado. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Vicky, Emil, matapos nga ang kaguluhan dito sa Senado kagabi, parsikretong lumabas nga ng Senado si Senador Bato de la Rosa bandang alas 2:30 na madaling araw kanina at kasama raw niya si Senador Robin Padilla. Huling nakita ng media si Senador Bato de la Rosa pasado alas 7 kagabi, pasakay ng elevator sa second floor ng Senado, kasama si Senador Robin Padilla. Hanggang sumiklab na ang kaguluhan. Umilingaw-ngaw ang mga putok ng baril. At nangamba ang mga senador para sa kanilang kaligtasan. We are allegedly under attack. Nang humupa na ang gulo, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla bago mag-alas 10 ng gabi kagabi na nasa gusali pa raw si Senador de la Rosa. Bato and Senator Robin Padilla are upstairs. Yes, also here. Pasado hating gabi, nag-post sa social media ang abogado ni Senador de la Rosa na si Attorney Israelito Torion. Mga litrato na magkakasama pa sila sa loob ng Senado. May mga video rin na pinost na kasama ni De La Rosa, Senator Torion, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate Secretary Leandro Mendoza. Tinitingnan ang mga lugar na pinangyarihan ng gulo. Pero lumalabas ngayon na sa gitna ng gabi, pasikretong nakaalis ng Senado si De La Rosa. Bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. Batayan sa resulta ng investigasyon sa mga pangyayari kagabi ayon sa isang source. Kasama daw ni De La Rosa na lumabas ng Senado si Senador Robin Padilla. Sa report, nakasaad na kasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor, sina Padilla at si Aplasca.
Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si Senador Bato. Nagpaalam daw si Bato na pupunta lang sa comfort room pero nalaman ng kanyang police security na sa far exit na siya pupunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o USAA pero hindi nagpapigil ang 2 senador. Sa official log-in and out ng Senado na ibinahagi ng isang source sa GMA News, makikitang nag-out si Padilla ng 2:35 ng umaga pero walang log-out si Senador De La Rosa. Sa report, sinasabing minaneho ni Padilla palabas ng basement ang isang puting SUV na may sakay na isang babae. Base sa report, mula sa kanyang tanggapan, dito sa fire exit na ito ng Senado, dumaan kanina madaling araw si Senador Bato de la Rosa, patungo sa basement parking. Kaninang umaga, bago na kumpirmang wala na si De La Rosa sa Senado, kinumpirma pa ng kanyang mga abogadong Senator Yon at Attorney Jimmy Bondoc na nasa Senado ba si Bato. So as of maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Hindi, nandyan siya. Hanggang ngayon, pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Eto nga eh. O yan o, 12:13 a.m. O yan o, video. Yan yung area ng putukan. Yan. Yan. Matapos pumutok ang balitang wala na si De La Rosa sa Senado, tinanong namin ang kanyang abogado kung nasaan na ang senador. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy nating hinihintay ang official statement mula sa tanggapan ni Senador Bato de la Rosa hinggil nga dito sa sinasabing pag-alis niya kagabi. At gayon din ang magiging pahayag ni Jenner Aplasca doon sa pagkakabanggit sa kanya sa report na nakita pa siyang kasama kagabi. At patuloy pa rin natin tinatawagan si Senador Robin Padilla. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Hanggang abroad na panood ang pag-alingaw-ngaw ng mga putok sa ng baril sa Senado kahapon. Kasamang na-trap sa loob ang maraming miyembro ng media. Balikan natin ang mga tensyonadong tagpo sa Senado sa pagtutok ni Ian Cruz. Pasado 3:00 ng hapon kahapon. Business as usual pa sa Senado. Nasa session hall ang mga senador kung saan kasama sa tinalakay ang mga pagbibigay ng proteksyon ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng nabigong pag-aresto sa kanya bunsod ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero bago matapos ang sesyon, nanawagan sa pamagitan ng Facebook live stream si De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado sa gitna ng natanggap na impormasyon na meron na namang mga taga-NBI na aresto sa kanya. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Noong mga oras na yan, sanib puwersa ang mahigit 1,000 pulis sa pagbabantay sa labas ng Senado. Nakapaligid din doon ang mga rallyista. Kasunod nito, nakumpirma impormasyong walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema na hinihiling dapat ni De La Rosa upang pigilan ang pagdakip sa kanya. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, na nagsusuot ng bulletproof vest. May arestuhin anya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang mga naka-uniforming sundalo sa second floor ng Senado at nag-anunsyo na naka-lockdown muli ang Senado. Bandang 7:17 p.m., namataan si De La Rosa na sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila noon mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. 7:22 naman,
na i-transmit sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bago mag-alas 7:30 ng gabi, nakuhanan ng GMA News ang tagpong ito, ang pagdrill o pagbarena sa isang pintuan. Ito yung sa bahagi ng GSIS building at lagusan patungo sa Senado na nasa kaparehong gusali. May mga kasama ang lalaking nagdidrill, kabilang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Sineselyuhan daw nila ang pinto na nilagyan pa ng metal screw para hindi mabuksan. Ang pagdidrill na ito naririnig sa kabilang bahagi ng pader na bahagi na ng Senado. Pero dakong 7:46 p.m. Nagtakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok sa second floor ng Senado kung nasaan ang media. Ang mga nagko-cover na media noong mga oras na yon, kanya-kanyang kubli habang pilit na binabalita kung ano ang nangyayari. Tatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok. Ilang sandali ring narinig ang putukan. Maya-maya'y pinatay na ang ilaw. At pumuesto ang mga sundalong kasama sa mga bantay ng Senado sa ilang bahagi ng hallway. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano. Sino nakikinig from the government? This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasunod nito'y ang ilan pang miyembro ng mayorya na nasa loob ng Senado noong sandaling nangyari ang putukan. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang nakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Bandang 8:15 ng gabi, humarap sa media si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at sinabing nakabarila ng Senate Security ang mga taga-NBI umano. Mga kapuso, doon po sa lugar na yan, yan po yung pagitan ng Senado at GSIS. Diyan po naganap yung malalakas na putukan, mga sundalo po at mga usaa yung nakita natin na talagang ma-action po ang naging tagpo dyan at mabuti lamang po sa mga sandaling ito ay humupa na ang tensyon. Dumating sina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla na prioridad daw ang seguridad ng mga senador na nasa loob pa ng gusali. That is my number one priority, to secure the senators. And I will not arrest Senator Bato, just to be clear. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari. Sa mga kababayan natin nakikinig, huwag muna kayong masyadong mabahala. Pero ang pagsangkot sa NBI, mariing itinanggi ng NBI sa panayam ng 24 oras pasado alas 9. May mga NBI daw po ron na pinapuputokan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. So sabi ko, imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Kalaunay lumabas din ang gusali si Remulla kasama na ang mga senador. The Osaa gave a warning shot and in their retreat, they started firing into the air. That's as far as we know, okay? That is not conclusive. We still have to review the footages. I expressed to the President, who was a senator before he became President, to Secretary Remulla that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Matapos ang putukan kagabi, tumambad ang mga tama ng bala sa ilang bahagi ng gusali ng Senado kasunod ng nangyaring kaguluhan kagabi. Ang malaking tanong ngayon, sino ang nagbarilan at ano ang pinagmulan nito? Mula po sa Senado, live na Nakatutok,
Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, bagamat mahigpit pa rin ang seguridad dito sa Senado ay masasabing malayong-malayo na ang sitwasyon ngayon kumpara doon sa sitwasyon kagabi na kung kailan nga nagkaroon ng putukan na sinasabing ngayon lang nangyari sa loob ng Senado. Bago umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Senado kagabi, narinig muna ang pagbarena sa pader ng Senado na pagseselyo pala sa isang pintuang lagusan sa pagitan ng Senado at GSIS office. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan kahapon, bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Sa post ni Senador Bongo, makikita ang fire exit at ang salamin sa tabi nito na may mga tama ng bala. Sinilip din ito ni De La Rosa batay sa post ng kanyang abogado kaninang madaling araw. Kasama niya si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska at Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, bagamat hindi malinaw kung anong oras ito kinunan. Ngayon, natakpan na ang mga salaming nabutas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril. Ito pong hallway na kinatatayuan ko ay naging bahagi ng aksyon dito sa Senado kagabi. Doon po sa kanan, sa gawing likuran, naroon po yung session hall ng Senado. Dito naman po yung nakikita yung video ng mga sundalong nakaposisyon, dito po yun nangyari. Dahil pag kumaliwa ka dito, ito na po yung pagitan ng Senado at ng GSIS at makikita raw po sa gawing kaliwa, yun pong pakaliwang direksyon dyan ay papunta po sa fire exit kung saan narinig ang ilang putok kagabi. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. 32 bala ang pinaputok kagabi. Ayon yan sa dokumentong nakuha ng GMA News na batay sa investigasyon ng naganap kagabi. 27 lahat ng balang pinaputok ng hanay ng Senate Security. May report na rin nakuha si Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing unang nagpaputok si Aplaska. Pero ang tanging inamin pa lang ni Aplaska, Sa area o ano? 5 naman ay mula sa NBI na nasa bahagi ng GSIS office na kadikit ng Senado. Ang kuha ng mga CCTV, hindi pa sinasa publiko pero na-turn over na raw at nire-review ng Philippine National Police o PNP. Vicky, narito ako sa hallway na sinasabi, at ito yung sa dulo nito matatagpuan yung sinasabing fire exit kung saan nga merong putukan kagabi. At ngayon po, syempre nakakandado ang pintuan na yan, pero may nakabantay pa rin po na Senate security sa bahagi na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kausapin po natin ngayon si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Magandang gabi po sa inyo, General. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga kababayang Pilipino. Opo. Meron po mga nagdududang planado daw o staged yung nangyari kagabi. At tila nagkaroon ito ng traction ngayong lumabas na tumakas na pala si Senator Bato de la Rosa. At saka escape po kasi ang ginamit na salita ng kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead, General. Ano po tingin niyo? Bakit ganun, sir? Unang-una po, mahirap yata sabihin na stage itong nangyari dito dahil hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBI agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBI agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate. Pero kagabi po, hindi ba meron kayong sinabi sa media na meron kayong aarestuhin? Sino po yun? At ano nangyari? Na-aresto ba? Ano ba unang nangyari? Tama po. Tama po, Mel, dahil simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin
sa aming CCTV at saka ako din mismo, bubaba po ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed. Oh, lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot? Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Standard yun. Ano ibig sabihin po ng standard? I'm sorry, General, no? Hindi ko masya. Ano ibig sabihin ng standard? Walang nangyayari. Ang daming-daming tao magpapaputok ka. May ganun ba? Sir? Kami po, Mel, pumunta po kami doon sa area na kung saan mayroon pong sighting ang mga NBI agents. So, nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit. At nung nandun na po kami sa area, na-confirm po namin at nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya, verbal challenge po. This is yung aming pong procedure of the continuum use of force. So una muna, verbal warning. So challenge po kung sino sila, sumugot naman na NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Oh. Nagpaputok sila ng baril, sir? Ang NBI? Pagkatapos po ng... Again, pagkatapos please. po ng nagpaputok kami ng warning shot, ina-expect... Yes, go ahead, sir. Pagkatapos po namin mag-warning shot, i-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin. Kaya po, napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire. Meron po bang tinamaan sa panig ninyo? Sir? Wala naman pong tinamaan sa aming side po. Nagpa-warning shot din sila. Wala Ganun po, ba yun? Ma'am, wala pong tinamaan. Sila po ay nakipagbarilin sa amin kasi kami po ang nag-warning shot. Hindi, bakit nga kayo nagbarilan? Ano ba yun? Ba't nagbarilan? Ano yung maging problema? Bakit nga nagbarilan? Ano po ba yun? Anong dahilan bakit nagbarilan? Ganito po, Melo, liwanagin ko lang. Yes, please. Naku, kailangan niya ng bayanan, malaman. Liwanagin ko po. Opo. Liwanagin po natin kung Yes, bakit nagkaroon sir. ng barilan. Go ahead, please. Una po, marami pong kaming mga reports na may presence po ng armed individuals dito sa paligid ng Senado. Okay. Ngayon, nung bandang hapon po, na-confirm po namin through our CCTV at saka ako din po mismo personally, nakita ko na mayroong mga NBI agents dito sa paligid ng Senado. Kaya po, nagpaalam po ako kay Senate President na pupuntahan ko po yung mga nakita sa CCTV namin para i-check kung talagang sino at totoo ba yung nakita namin. Okay. So, hindi naman kalaban yun kung NBI. Nakita mo, Nung NBI. nandun na po, Yes, go ahead. nung And nandun then? na po kami sa exit, na-challenge po namin yung mga NBI agents kung sino sila. So, nagpakilala naman na NBI. Kaya sinabi ko po na ibaba nila yung kanilang mga barel. Ngayon, instead of lowering their firearms, nagtaas po rin silang barel, kaya po, nagpaputok po kami ng warning shot. Pagkatapos po, gumanti po sila ng putok sa amin na hanggang tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. So, ibig sabihin ba, sir, General, so kilala ninyo kung sino yung mga taong yun na nakaharap ninyo kagabi? Nagpakilala po sila na NBI agents po. Nagpakilala sila. Oo. So, ano ngayon ang nangyayari ngayon? Sila ba ay, sila ba iniimbestigahan? Sila ba kinuha na? Ano nangyari ngayon? Nasaan sila?
Anong dahilan? Bakit sila pumunta doon o pumunta diyan sa Senado, General? Yun po ang iniimbestigahan ngayon, bakit po merong presence ng NBI. Kasi sa buong araw po, wala pong coordination na ginawa ang NBI na pupunta po sila dito sa Senado. Oo nga. Hindi nyo pa alam, General? Wala pang nakakapagsabi kung anong ginagawa nila dyan. Ano ang purpose nila? Bakit may daladalang firearms? Bakit sila nagpaputok ng ano? Buong araw na, kagabi pa yun, sir eh. Hindi pa natin alam kung ano ang kanilang purpose dyan, General? Well, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga NBI. Simula po ng umaga hanggang gabi, hanggang sa nagkaroon ng putokan. It's very unusual po na pupunta po sila dito na hindi po sila mag-coordinate sa security ng Senado. Sir, hindi yata, ulitin ko lang yung tanong ko, sir, no? Mula kagabi pa yun di ba? Kagabi pa yun. Okay ba? Kilala nyo naman sila pala. Kilala nyo naman pala sila kung sino yung mga nakasagupan ninyo. Ito bang mga taong to NBI talaga? O that's the first question. Totoo po bang mga taga-NBI, sir? Tama po, Mel, kasi nung dumating na po ang reinforcement ng PNP, nakahuli po sila ng isang tao. At yung tao po na huli nila ay umamin naman na kasama siya sa NBI team na pumunta rito sa Senado. Okay. Kayo hindi nyo alam. Kasi kanina sabi nyo kilala nyo Kilala nyo yung mga taong nakaharap ninyo Is that yes or no, General? Nagpakilala po sila, Mel, na NBI agents, kaya gusto po namin ma-verify. Kaya ipinababa po namin yung kanilang mga barel. Pero sa halip po na ibaba nila ang kanilang mga barel, nagpaputok po sila sa amin. Yes. Naikwento na nga ninyo. Anyway, meron po kaming source na nagsabi kasing magkasama pa raw kayo ni Bato ng mga 2:20 ng umaga kanina po yan sa kanyang opisina. Then 10 minutes later, nakaalis siya ng Senado. Ano po ang pinag-usapan niyo doon? Meron po ba siyang pahiwatig sa kanyang balak na tataka siya o lalabas siya ng Senado, General? Mel, una po, it is part of my duty to regularly check on General Bato. So, sa isang araw po, binibisita ko po ng ilang beses si General Bato sa kanyang opisina. So, regular po yung aking pagbisita kay General Bato. Pero sa aming po pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis sa Senado. Hindi nyo nakita yung pag-alis nila? At kung meron man siyang kasama, General? Ito po, na-confirm na lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla, na sumakay na sasakyan at lumabas po sa premises ng Senado. Walang nag-inspeksyon sa sakay ng mga sasakyan lumalabas sa Senado nung mga oras na yun, hindi po ba? Wala na, no? Madaling araw. Wala nang nag-check? Well, normally po, pagka mga senador po ang dadaan sa aming mga gate, kilala naman po sila ng ating mga guards, hindi po sila ina-inspection ng ating mga gwardya. Papasalamat na po kami sa inyo, Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Maraming salamat po. Magandang gabi. Maraming salamat. Samantala, ngayong wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa, hindi maiwasang isipin ng ilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na drawing o sinadya ang barilan kagabi sa Senado. Ayon sa palasyo, napilitan lamang magpaputok ang NBI matapos sumanong mag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Emil, nag-report kaninang umaga ang mga pinuno ng NBI at ng PNP sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon pero hindi raw may alis sa ilang mga ahente ng NBI ang magduda na nangyari sa Senado kagabi ay staged o hindi kaya sinadya para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Tayo maging kalma lang po. Pasado alas 10 kagabi, mahigit 2 oras matapos sumiklab ang putukan sa Senado, naglabas ng video statement si Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya,
hindi gobyerno. Ibig sabihin, hindi pulis o NBI ang nasa likod ng kaguluhan. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pero sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga ipinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarero na pintuan. Paliwanag ng NBI. Yung mga suot ng tao nagdidrill, hindi naman po pang assault. Ang nagdidrill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms sa mga taga-NBI, agad umano sila nagbihis sa pangbakbakan at nang komprontahin ng NBI agent. Dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok. Kaugnay naman sa naaresto ng taga-NBI umano na hawak ngayon ng pulisya. Sabi ng NBI, Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? So kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po. sa gitna ng pag-ugong ng balita na kalabasan ng Senado si De La Rosa, hindi raw maiwasang isipin ng ilang NBI agent na drawing o sinadya ang kaguluhan kagabi. That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Ikinalungkot daw ito ni Matibag lalo't nakausap pa raw niya ang ilang mga senador sa mayorya at siniguro na dahil sa protective custody, responsable ang Senado na ipresenta si De La Rosa sakaling kailanganin. Malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong atin mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. Emil, ang pagsiguro ng Philippine National Police na silang nangunguna sa investigasyon ay aalamin nila ang punot dulo ng nangyari kagabi. At ang inaasahan naman natin ay magre-report sila at isa sa publiko ang kanilang mga findings at ang bilin daw ng Pangulo gawing makatotohanan at parehas ang investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng pangyayaring ito, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan kung gawa-gawa lang at diversionary tactic lang ang gulo sa Senado kagabi. At nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 10 kagabi, paghupa ng tensyon sa Senado. Dumating para mag-imbestiga ang mga tauhan ng scene of the crime operatives ng PNP. Nang makita ang mga tama ng bala sa salamin, agad daw silang nagtaka. Yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya.
Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang narinig. Sa report na nakuha ni Senate President Alan Peter Cayetano, may 27 putok daw na galing sa loob ng Senado. 5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga taga-NBI. Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Bahagi ng report na nakuha ni Cayetano, nakita ng team ng Sergeant at Arms na nasa second floor ang mga taga-NBI na nasa baba sa loob ng compound ng GSIS. Nagpakilala raw ang mga NBI operatives at itinutok ang armas sa mga taga-Sergeant at Arms. Kaya nag-warning shot na ang nasa loob ng Senado at nagpaputok din daw ang NBI. Sabi ng Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca raw ang unang nagpaputok. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang pulis ang mangunguna sa investigasyon, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril mula sa NBI, Office of the Senate Sergeant at Arms, pulis at sundalong naka-assign sa Senado. Nasa 10 individual ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalistic test naman ang kanilang mga baril. Pinapakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Kasama rin sa iimbestigahan ang mga aligasyon na baka staged o gawa-gawa at diversionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado 2:00 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police. Kasama rin sa iimbestigahan ng pulisya ang reklamo ni Senador Tito Soto na pambabato sa kanyang sasakyan ng ilang taga-suporta ni De La Rosa na naglali sa labas ng Senado. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinisi ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring kaguluhan sa Senado at sa bansa. Nagbabala pa ang bise sa posibleng charter change para mapalawig daw ang termino ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari kagabi sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkukubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is
the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang palasyo sa mga sinabi ng bise. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ani Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay isang public servant na nagseserbisyo at hindi yung ang alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Good evening mga kapuso! The secret is out of the bag dahil mapapanood na soon sa Born to Shine ang P-pop group na BGYO. Kamusta kayang first acting experience nila as a group? Makichika kay Aubrey Carampel. Pasa is Bog! It's official. GMA Afternoon Prime top later Born to Shine welcomes the aces of P-pop BGYO. Mula sa teasers at vlogs, heto na at tampok sa Born to Shine ang BGYO. Excited na nga sila sa kanilang first acting experience as a group na mapapanood soon sa Kapuso Afternoon Prime series. Ako yung pinakamasaya kasi first time namin magkaroon ng acting project na kompleto kaming 5. And at first, syempre, hindi ko alam ma-expect ko. Pero so far sa nagawa naming first day sa scenes, lahat kami nag-e-enjoy and natural lang sa amin. Very happy na mabigyan kami ng ganitong klaseng opportunity. As themselves ang gagapan ng roles ng grupo, kaya di naman na raw sila masyadong nag-adjust. Lalo si Nikki na first time sasabak sa pag-arte. Just, memorize the lines and try to say it more para pagdating dun, okay na. And it's easier because I'm not trying to pretend like someone. As Misha. Sa musical drama series, ipinapakita ang hirap at sakripisyo ng P-pop groups and aspiring singers sa pag-abot ng kanilang pangarap. Bagay na nakaka-relate din daw ang grupo, lalo na nung nagsisimula pa lang sila. Yung mga late night training na nakakapagod and we're fighting minsan or getting annoyed kasi it's almost 2 a.m. tas we're practicing dances pa rin. Pero it's fun. Bukod naman sa acting, pinaghahandaan na rin ni JL ang pagbabalik niya sa The Clash, na this time bilang isa na sa Clash panel, na magkahalong excitement at pressure na raw ang nararamdaman as a former Clasher. Hindi naman to yung first time ko na mag-judge, pero dati kasi akong contestant sa The Clash, so mas kinakabahan ako. Parang kasali ulit ako ganun. Warm welcome naman ang ibinigay ng mga bida ng serye na sina Stephanie at Michael Sager sa BGYO. Having them sa Born to Shine, syempre nakakatuwa na I think simula na to ng mga iba pang mga P-pop groups na makakasama namin. So parang nakakatuwa na may iba pa kaming mga kasabayan sa industry na, nasa story ng Born to Shine. I mean, we're given such a great opportunity to represent yung P-pop community na showing their experience becoming an idol, a trainee, and mahirap yun yung pinagdaanan nila. And ngayon na may isang talagang legit P-pop group guesting, parang more to come sana. Nagpasalamat din sila sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa serye, na kahit challenging at mahirap daw ang pag-arte at pag-perform at the same time, masaya raw silang nakapagbibigay din sila ng inspirasyon, lalo na sa mga kabataang nangangarap. Kung ano yung kwento na nakikita sa Born to Shine, yun din yung kwento sa totoong buhay. And ang masasabi ko lang din po doon is, thankful ako kasi it helps us grow pa din as an artist and as an individual. So, challenge lang, konting sacrifices minsan, pero worth it lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI
nawala silang tao sa loob ng Senado nang magkaputukan. Sa mga oras na iyon, nasa GSIS office pa sila, nakadikit ng Senado. May video po tayo ng mga nagaganap sa pwesto nila. Ang kanilang punto de vista, tinutukan ni John Consulta. John! Emil, nasa GSIS compound ang mga ahente ng NBI 1 oras bago naganap ang palitan ng putok. Magkahati kasi, Emil, no, sa iisang gusali ang tanggapan ng Senado at ang GSIS. Ayon, Emil, sa NBI ay pag-secure sa GSIS at hindi pag-aasol sa Senado ang pakay ng kanilang mga ahente. Anong status dyan, sir? Pupunta kami. Dyan sa gituan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa GSIS compound pasado alas 7 kagabi. Kanya-kanyang cover ang mga taga-NBI para di tamaan ng bala na bumabagsak malapit daw sa kanilang pwesto. Salamat, Senate. Peace Thailand, nasa Peace Thailand. Tago-tago kayo sa ano? Sa aming vantage point sa may gate 1 ng GSIS, biglang nag-react ang nakaposteng NBI agents. Iiwan niya, boss? Iiwan yung van? Hello. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Nagkakaputukan. May sniper? Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpapaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Sa mahigit 1 oras na tensyon at putok ng baril, ang lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lamang. Pero matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinutukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kayo pala pinutukan, sir? Kayo pinutukan mismo? Oo, si Aplasca mismo. Pumutok ng 3 matras. Iniresto rin ng mga tauhan ng OSA ang isang driver ng NBI. Nagpadala na ng abogado ang NBI para maasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS. Emily, ilang minuto pala nakakaraan ng ating mamataan ang ilang mga investigador ng NBI na nagkasagawa ng crime scene investigation. Dito nga sa may bahagi ng Gate 1 ng GSIS, bahagi pa rin ito sa kanilang ginagawang parallel investigation sa nangyaring insidente. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik si Emil. Maraming salamat, John Consulta. Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga haka-hakang palabas at planado ang nangyaring putukan sa Senado para patakasin si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Giit niya, inatake ang Senado. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, nagalit nga si Senate President Alan Peter Cayetano dun sa mga nagsasabi na hinala nila ay stage o diversionary tactics yung mga nangyari dito sa Senado kagabi. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Yan ang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng putukan sa Senado kagabi. Hindi raw staged o planado ang insidente gaya ng duda ng ilan. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that,
lalong dumami yung tao dito eh. Lalong dumami yung polis. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Ang tanong na lang anya, sino ang umatake sa Senado? Base sa report ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, bago magkaputukan ay kinompronta ni General Mau Aplasca ang mga umatake. The Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately racing and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes. Kwenestyon naman ni Cayetano kung bakit gusto ring mag-imbestiga ng NBI, kayong inatasan na ng Pangulo ang PNP at ang DILG. What's the motive ng NBI? They are part of the investigation. How will they investigate themselves? Ang problema, the director seems to be lying to someone. He's lying to the palace, he's lying to me, he's lying to us, he's lying to So ayusin niya muna sarili niya, di ba? They're under investigation also eh. So, ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Hinihinga namin ng pahayag dito si NBI Director Melvin Matibag. Si Senador Amy Marcos naman, nagtataka kung bakit nagsialisa na ang ilang minority senators kagabi bago magkaputukan. Sina Senator Gatchalian nagmamakita na daw ng pero kami, sabi, alam ba nila ang kami nagkakaroon at inaabangan yung pagkakas ng mga articles. Ayon kay Marcos, nakatanggap din umano ng abiso si Senador Loren Legarda para umalis na ng Senado. Hinihingan pa namin ng pahayag si Legarda. Sina Zubiri at Gatchalian naman, itinanggi na nakatanggap sila ng abiso. Sabi ni Zubiri, hindi naman daw siya imbitado sa ginagawang majority caucus, kaya umuwi na siya matapos mag-adjourn ng sesyon. Sabi naman ni Gatchalian, umuwi siya ng bandang alas 7 ng gabi, gaya ng nakagawian niya mula Lunes hanggang Huwebes. Kinundi na rin ng mga senador ang insidente at nanawagan ng matinding investigasyon. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa Senado, sana sumuko na si Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos naman ng kaguluhan, kinumpirma ni Senate President Cayetano na nakaalis na sa Senado si De La Rosa. Binasa rin niya ang text ng misis ni De La Rosa na mensahe sa mga senador at sa publiko. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Giit ni Cayetano, hindi tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest na iprinisenta sa kanya at hindi siya nakadetain. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated. Vicky, nagain ng resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan ng Senado yung nangyari kagabi. Sumulat na rin si Senator Amy sa Pangulo na pansamantalang sibakyan ng ilang matataas na opisyal ng NBI para raw magkaroon ng buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Nag-brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos pumalya ang 2 transmission line at 3 planta. Nakatutok si Maki Pulido. Walang kuryente kaya wala kahit bentilador ang mga taga-barangay Silangan, Quezon City kahapon. Ngawit na sila sa kapapaypay sa labas ng kanilang mga bahay. Bawas kita naman sa car wash na ito dahil hindi gumagana ang pressurized washer nila.
Hanggang kanina may abiso ng mga posibleng brownout sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posible yan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa bahagi ng Metro Manila, Batangas, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Ilocos Norte, Isabela at Cagayan. May hiwalay na abiso ang Meralco na posibleng brownout mula alas 4 ng hapon kanina hanggang alas 10 ng gabi mamaya sa customers nila sa bahagi ng Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Quezon Province. Nasa website ng Meralco ang mga apektadong barangay. Ayon sa Department of Energy o DOE, nag-trip kahapon ang dalawang malaking transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dyan, hindi makapagbato ng kuryente ang Ilihan Power Plant sa Batangas, kaya nag-shutdown muna. Kahit naayos na ang transmission line, inaabot talaga ng ilang oras bago mabuhay ang shutdown na power plant, kaya may banta pa rin ng brownout. Yung pong ating excellent energy resources ay nangangailangan ng kaluwahang ng 4 na oras bago makapag-start up at makapag-load. May bigay po yung kanilang total capacity. Samantalang ang Ilihan Power Plant po ay nangangailangan ng halos 10 oras bago po makabalik sa serbisyo. Ikalawang araw na rin ng brownout sa maraming lugar sa Visayas. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Cebu, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Leyte, Iloilo, Guimaras, Biliran, Samar at Bohol. Sa Visayas, 3 malalaking planta naman ang pumalya, kaya may banta ng brownout. Magkasabay na po na tumaas ang ating konsumo ng kuryente, yung ating demand, dahil may kainitan po ang ating panahon. Pero hindi pa po nakabalik yung mga planta, kung kaya patuloy po yung naging yellow and red alert po sa Visayas. Inatasan naman ng Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat sa mga pinagmulan ng problema at ano na ang mga hakbang na ginawa para bumalik sa normal ang sitwasyon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Isang NBI volunteer lamang ang inaresto kagabi dahil namaril umano. Yan ay kahit Sergeant at Arms ang unang nagpaputok sa Senado kagabi at may mga namaril sa parehong hanay ng Senate Security at NBI. Git ng kanyang abogado, driver lamang siya ng NBI. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie! Emil, dito sa Pasay City Police Station Custodial Facility, nakakulong ngayon ang isang naarestong NBI volunteer. Siya ay naaresto kagabi matapos nga ang naganap na putukan sa loob ng Senate building. Inaresto ang isang suspect umano sa barilan kagabi sa Senado. Si alias Mel Oragon, isa umanong volunteer ng NBI at sumailalim sa booking process sa Pasay Police. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Sumailalim din siya sa paraffin test para malaman kung nagpaputok siya ng baril. Pero nanindigan ng kanyang asawa na wala siyang kinalaman sa nangyaring putukan sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo, tulungan niyo po asawa ko, huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang at hindi regular na empleyado ng NBI si Oragon. Siya po ay driver nga daw talaga. So, Nino? Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Kumbaga, hindi siya part ng operatives ng NBI, but merely as a driver po. Dagdag nito, hindi sa Senado siya naaresto, kundi sa may bahagi ng GSIS, nakatabi lang ng Senate office. Nung inaresto siya, ay nandun siya sa may GSIS side daw po siya at hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa Senado. Pero sa vlog ni Senador Amy Marcos, sinabi niyang hindi ito totoo dahil may naaresto mismong taga-NBI. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumangging magbigay ng pahayag ang arestado pero sabi ng kanyang abogado, wala po siyang sinabing ganun. Ang kagaya nga po ng sabi ko, he is merely an operational support. Hindi siya operatiba.
So hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. Emil, na-inquest na si alias Oragon at 7 reklamo nga ang inihain laban sa kanya sa prosecutor's office. Kabilang na yung paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, direct assault at trespass to property and violation to Senate security. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Palaisipan kung babalik pang muli si Senador Bato de la Rosa lalo't ayon sa Senate President, hindi naman masasabing tumakas siya dahil wala umanong arrest warrant na ipinakita. Ano ba ang ICC warrant na in-issue laban kay De La Rosa at ano ang mga alegasyon laban sa kanya na kailangan niyang harapin? Nakatutok si Joseph Morong. Lunes na nagpupuyos sa galit na pumasok sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa matapos takasan ng mga humahabol na NBI agents. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit yan ng NBI? This is the worst government. Sa labas ng Senate Hall, hinintay siya ng mga ahente ng NBI bitbit ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kitang November 6, 2025 pa, inisyo ang arrest warrant. Secret warrant ang inisyo ng ICC dahil may mga tangka umano si De La Rosa na hadlangan ng investigasyon. Itong Lunes lamang, matapos ang tangkang pag-aresto, inansil o isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder. No less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Ayon sa ICC, bilang indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May reasonable ground para paniwala ang sangkot si De La Rosa sa kasong crimes against humanity of murder mula July 3, 2016 hanggang April 2018. Ginamit umano ni De La Rosa ang pagiging Davao City Police Chief para makapatay ang Davao Death Squad at maipatupad ang tokhang. Ginamit naman niya umano ang pagiging PNP Chief para magbigay ng logistics tulad ng pera at baril para ipatupad ang malawakang patayan at mag-appoint ng mga opisyal para ipatupad ang common plan na in-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Binanggit din si De La Rosa sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte bilang kasabwat. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators, Ronald Bato de la Rosa, who was the chief of the Davao City Police Office. Hanggang ngayon ay tinatanggi ni De La Rosa ang ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at ng PNP. Kasi alam nila wala akong tinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Binisita ni Senador Kiko Pangilinan ang mga taga-Pag-asa Island sa West Philippine Sea at habang naroon ay nabanggit niya ang girian nila ni Senador Robin Padilla kahapon. Nakatutok si Rafi Tima. Hapon pa lang kahapon tumaas na ang tensyon sa Senado nang magkagirian sa Senate Lounge sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nag-ugat ito sa pagtaas daw ng boses ni Pangilinan kay Padilla sa plenaryo. Sa pagbisita kanina ni Pangilinan sa Isla ng Pag-asa sa Bayan ng Kalayaan, tinanong namin siya tungkol sa nangyari. Ayoko nang pag-usapan pa kasi yun nga, maraming ibang mas importanteng dapat pag-usapan. So hintayin ko na lang yung pag-file ng ethics case. Pero sa gitna naman ng kanyang pagtatalumpati sa harap ng mga taga-Pag-asa, hindi napigilan ng senador na banggitin ang insidente matapos mag-away ang dalawang bata. Teka, mag-sorry ka muna. Sabihin mo, sorry. Kasi hinampas mo siya eh. Oh, yun! Huwag kayong gagaya sa Senado. Na, diba, inaabot mo yung kamay, hindi pa tinanggap. Nakalulungkot daw ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi at nakakahiya hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa kabila ng mga suwestyon na wag na munang ituloy ang biyahe niya ngayong araw, tumuloy pa rin siya sa Pag-asa. Pero sabi ko, importante rin ito eh. Diba? Hindi kung may krisis sa Senado, yung pagsiservisyo must go on. Sinamantala na rin ito ng Coast Guard para ipakita sa senador ang mga artipisyal na isla na ginawa ng China.
Bukod sa karaniwang radio challenge, muling nagpakawala ng flare ang mga Chinese sa Mischief Reef pagdaan ng aming sinasakyang eroplano. Sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang isa sa pinakalumang aktibong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre, nakausap ng senador ang mga sundalong Pinoy na nagbabantay roon sa pamamagitan ng radyo. Mabuhay ang Philippine Navy, ang Armed Forces of the Philippines at maraming salamat sa inyong serbisyo, sa inyong paninindigan, sa inyong pagprotekta sa ating soberenya. Mula sa West Philippine Sea, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sumasabay sa init ng mga pangyayari sa ating bansa ang init ng panahon. 48 lugar ang nakaranas ng init na nasa danger level ngayong araw. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City sa Cagayan at Kasiguran, Aurora. Halos 50 lugar din ang makakaranas ng matinding alinsangan bukas. Kabilang ulit ang Metro Manila kung saan posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Ang damang init, easterlies pa rin ang nasa likod ng tumitindig init sa halos buong bansa. Pero ang init at alinsangan, pwede ring pagmula ng mga ulap na maaring magdala ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng panandaliang ulan sa Quezon at Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi ng Luzon na ang uulanin kasama ang Northern at Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Mataas din ang tsansang ulanin ng halos buong Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible ring makaranas ng localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo na bandang hapon o gabi. Kaya, magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, may low pressure area pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa rin yung dating bagyong Kaloy pero papalayo at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Muling magsasama-sama ang ilan sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Housemates. Para yan sa upcoming series na You're My Favorite Song kung saan magpapakilig ng fans sina Caprice at Heath. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang character workshop ng cast ng You're My Favorite Song, mas nakilala na ng mga magsisiganap ang mga karakter na kanilang gagampanan. Reunited with Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano sa upcoming Kapuso teen musical drama series, ang kanilang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Housemates na sina Lee Victor, Wynonna Collins at Princess Aliyah. Getting ready ng araw ang Cap-Heath duo para magbigay kilig at saya through their new characters. Grabe po siya sa school. Meron po siyang medyo kaaway doon sa school. So, baka niyo po yun kung sino siya. So, medyo palaban. Sabi ko, medyo hindi naman po siya nangaaway. Very protective lang po siya sa mga loved ones niya. Miguel never really had the chance to become a normal kid kasi he was like exposed to demanding management, fans, people screaming out his name. And sometimes he just goes to nag-busking siya tapos he wears a mascot para hindi siya makilala, pero he still loves to perform. Makakasama din nila sina Sparkle Campus Curie, Andre Fajardo at Cairo Lazarte ng Cloud7. Dahil sa totoong personalities ang kanilang roles, kanya-kanya daw silang inspirasyon at hininga ng tips. I'm doing my research. May kinausap din po ako. Siya po yung isa sa pinakamaangas po dito sa mundo. Si Anton Vinson. Opo, actually kinausap ko na po si Anton. Nangingi po ako ng tips. Sabi niya na, Clifford, bawal ka na magsuot ng ganito ha. Ngayon, maangas ka na. So, eto na yung suotin mo. Eto na yung mukha mo. Hindi, bawal mag-smile. Kung siya nagtanong kay Anton, ako nagtanong naman ako kay Clifford. Ay, wow! So, awkward pala ako sa tanong. Hindi, hindi. Yung part lang na soft boy kasi si Clifford. Di ba, sabi mo lagi ka soft boy. Yun yung roles ko lagi. Oh, so since sanay na siya doon, nagpaturo naman ako paano ba yung soft boy, kung paano ba maging Clifford. Kasi syempre Clifford na yun. Nag-story conference at look test na rin ang cast na binisita ni GMA Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Ang cute talaga ng cast natin. Nakita ko sila, ang gaganda nila tingnan and the energy is really giving. So, abangan yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At kapapasok lang po na balita, nakikiusap si Senador Bato de la Rosa na magpakustudiya sa Philippine National Police. Sinabi po yan ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa GMA News. Narinig yan ni Aplasca sa pulong ni de la Rosa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla. At
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.